Pero pag-usapan po natin ang kawalangian ng Marcos Jr. na 4.5 billion ang kanyang confidential funds at intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, bakit ba ho ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasailalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Yan ay kumbaga bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po, ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya ng gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit mayroong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman na confidential at intelligence funds ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang NICA. Lahat po ng ating intelligence gathering agencies ay meron silang confidential at intelligence funds. Bakit kinakailangan pa ng presidente ng piggy bank na 4.5 billion? And yet, pinagdiskitahan si yung 125 million ni Inday Sara. Well, ang sagot po dyan, dahil kinakailangan ni Marcos Jr. na bilhin ang katapatan ng mga tao na susuporta para siya'y manatili sa pwesto. Sino yan? Well, nandiyan na rin ang kasundaluhan, kaya magbibigay yan ako ng mga benepisyo dun sa mga commanders para wag sila mag-coup. Pangalawa, binibigay din niya sa mga politiko. Dahil alam naman natin, ang mga politiko ay talagang dugong buhaya at lalamon ng puwerta ng pondo galing sa taong bayan kapalit ang kanilang katapatan. Pero ito po ay katapatan for sale at hindi tatagal. Pangatlo, dahil sa kanilang pagnanais na yumaman courtesy of public funds. At alam niyo naman, ang dugong Marcos, sinanamos na po yan with corruption and plunder. Dahil nga po sa Guinness Book of World Records, nasa top 5 po ang mga Marcoses bilang pinakakorap na mga leader sa buong daigdig. Kaya asahan nyo na po, yung 4.5 billion na yan, pamimigay para bilhin ng loyalty at para lamunin ng mga magnanakaw na dugong Marcos. Yan po ay pawang katotohanan lamang. Bukod pa po yan, doon sa kikitain nila sa mga infrastructure project na mga mega billion projects. Hindi lang naman po mga senatong at congressman ang nakikinabang dyan. Siyempre, ang nagpapabid ng mga pinakamalalaking budget ay DPWH mismo. Asahan niyo po na pati yung mga proyekto na talagang mega billion projects na nagpapabid ay national office, meron din mong kubra dyan ang presidente. Bakit? Akala niyo ba walang kubra ang presidente? Ganito po yan. Ang congressman, dahil siya ay nai-influensyahan niya yung district engineer, nauutusan niya yung district engineer kung kanino ibibigay ang proyekto na kontraktor. At yung kontraktor ang magbibigay ng 40 to 45 congressman. Pero yan ay para sa mga proyekto na nasa kanyang distrito. Paminsan-minsan, nakakakubra rin sila doon sa regional. Bagamat nagtataka nga ang marami, bakit pati regional pinaghihimasukan ni congressman? Dahil ang region naman kasi, maraming congressman involved. Pero depende kung gano'ng kakapal ang mukha ng congressman o ng senatong at gano'n yung kalapit siya sa regional, nakakakuha rin sila ng tongpat sa regional projects. Pero sa national projects, ang balita ko, pati yan, binibigyan ng kaunti ang mga congressman. Pero ang bulto niyan, napupunta na sa mga national officers. Sino? Aba, kasama na po dyan ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na nagre-report sa kanila ang mga opisyalis ng DPWH, kasama na siguro yung mga pinakamatataas na mga opisyalis ng DPWH. Yan po ang pawang katotohanan lamang.